1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre sa mga bago nating subscribers, hello! Kamusta kayong lahat? Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga dahil paiinitin natin ang inyong araw ng linggo. Dahil ang mga chika natin ngayon ay talaga naman mga pasabog. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, yan. So, para sa una natin chika, Belma. So, the first fan meeting in Manila. So, magkakaroon nga ng handog itong si Emma Tiglao at saka si Gatchabel para sa kanilang mga tagahanga. So, ang tinawag nga ay Belma, di ba? So, ang kanilang fan meeting in Manila ay magaganap sa February 2, 2026, 12 p.m. at Viva Cafe, Cubao, Quezon City. So, the ticket price is 1,000 baht. So, 1,000 baht equivalent ng 1.8. So, 1,800 peso. Oh, ganon. Kaya sa mga nag-aabang kay Gatchabel at saka kay Emma Tiglao, gumora na kayo ng bonggang-bongga. Oh, di ba? Para alam niyo yon, magkaroon kayo ng magandang relationship sa inyong mga hinahangaan. At ito lang naman ay para lang naman to sa mga tagahanga. Nako, ako para sa akin si Gatchabel, oh my gosh, wala akong masasabi kay Gatchabel. Hindi lang to first time ni Gatchabel na pumunta ng Pilipinas. Ito yung second time, di ba? Nung una nagkaroon ng homecoming si Emma Tiglao at sinuportahan to ni Gatchabel. At ngayon magbabalik uli si Gatchabel sa Pilipinas. So sana suportahan natin. Napanood ko yung movie ni Gatchabel nung nakaraan. Oh my gosh, ang galing-galing ni Gatchabel. Naloka ako dahil sobrang winner talaga ang acting niya. My gosh, I realize na kung gaano ka-talented ang isang Gatchabel at suportahan natin siya. Malay ninyo, di ba, gumawa yan ng movie sa Philippines. Ganon! Magaling siya talaga umarte. Mas magaling pa nga siya kay Infa kung tutusin. So, dati, favorite ko si Infa dahil nasisexihan ako. Pero kasi yung character kasi ni Gatchabel, alam mo, si Infa medyo tahimik. Pero etong si Gatchabel kasi medyo talagang all out siya sa lahat, sa mga tagahanga niya, sa mga ginagawa niya, talagang binibigay niya 100%. Kaya parang feeling ko deserve niya talaga na maiparamdam natin mga Pinoy ang pagmamahal kay Gatchabel. Kaya gumora na kayo dyan sa February 1. Ganon! Para maramdaman naman nila na ay marami palang sumusuportang Pinoy talaga sa akin, di ba? So yun, so mabait si Gatchabel guys. At excited ako kung ano nga bang ipapakita ni Emma Tiglao at saka ni Gatchabel dito sa kanilang the first fan meeting in Manila. So yun, bongga yan ako. At ito ang sumunod na chika. Osmel, National Director ng Venezuela sa Reina Hispano-Americana. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, kaya pala siya umalis na sa
Miss Universe, di ba? Dahil gusto niya ng katahimikan. Actually, kaya yan umalis sa Miss Universe dahil ayaw niya ma-involve ang pangalan niya sa mga problema ni Kun-an at sa ni Raul. Ganon. Kumbaga parang exit na ang lola ninyo. Kasi alam niyo naman ang lola ninyo, matanda na at gusto lang neto, happy-happy sa buhay. Kaya lang may mga ganong problema, may mga arestado, mga ganon. So kaya parang sabi siguro ni Bakla, ay nako, exit na ako. Punta na lang ako dito sa Reyna Hispano-Americano, maging national director. O, di ba? Nakakaloka. Ako para sa akin, si Osmel, isa to sa mga talagang hinahangaan kong beauty queen maker. At yung na-meet ko siya dito, naiintindihan ko kung bakit beauty queen maker siya. At in fairness sa kanya, talagang masasabi ko, wow, wow, wow. Alam mo yun, titignan ka pa lang niya, alam niya na kung pang beauty queen ka, ganon. But happy ako kasi at least, di ba, hawak niya ang Venezuela dito sa Reyna Hispano-Americana at dati naman niyang ginagawang maging national director. Pero ang tanong, bumalik kaya siya sa pagiging national director ng Venezuela sa Miss Universe? So yan yung abangan natin in the future. And good luck, o, di ba? Para naman sa sumunod natin, chika, eto nga kahapon nga, nagkaroon na ng sashing ceremony ang mga kandidata dito sa Miss Intercontinental. Pero ang ating pambato ay nako, bongga dahil talagang palaban, ume-eksena. At hindi lang yan, winner na winner ang mga ganap. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, para sa akin, sobrang natutuwa ako kay Miss Philippines kasi syempre, nakikita naman natin na talagang mukhang handang-handa ang bakla sa laban niya dito sa Miss Intercontinental. And then, ayun, kumakabog ang lola mo ng bonggang-bongga. Beauty, check. Body, perfect. At higit sa lahat, yung mga styling niya, winner. O, diba? So, yun. So, sino pa ba pupuri sa kanya kundi tayo lang? Anyway, so ako nakikita ko na malakas ang laban ni Miss Philippines dito at looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita ni Miss Philippines dito sa competition ng Miss Intercontinental. So, yun. Pero syempre, malakas din ang pambato ng Venezuela, India, and Mexico. Pero ako naniniwala ako na alam ni Miss Philippines kung paano didiskarte ng bonggang-bongga dyan sa competition ng Miss Intercontinental. Kaya abangan natin yan. So, kahapon na naganap yung sashing ceremony nila and then abangan natin yung mga susunod pang eksena ng ating pambato sa Miss Intercontinental 2026. Ayan, bongga yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, ALV announced the new crown. So may bago nga pa-announcement ang ALB dahil bukod doon sa Miss World Philippines ay meron pang Universal Woman, meron pa siyang World Philippines at saka The Global. Tapos ngayon, meron siyang bagong announcement, Miss Tourism International franchise ay nakuha niya na rin. At ilalagay niya nga dito sa Miss World. Ayun. So, I'm so excited. Itong Miss Tourism International, ginaganap ang pageant nila sa Malaysia kung saan hawak to ng mutya ng Pilipinas. So, hindi ko alam kung bakit napunta sa kanya. Yon. Pero, ang naluloka ako, kasi si Michelle Arceo ay Miss Tourism International and Miss Tourism World. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi niya maibigay eto na lang Miss Tourism International doon kay Michelle Arceo para makapag-compete naman si Michelle Arceo. Bakit ka pa kukuha ng another girl? Mukhang wala namang kompetisyon ang laban ni Michelle Arceo, 'di ba? Kasi parang wala naman announcement, walang update ang Miss Tourism World. So, unfair naman 'yon para kay Michelle Arceo kung hindi siya makakapag-compete. Di ba? So, ayun lang yung akin. Bakit ka pa kukuha ng another girls? Meron kang nakahang na girl. So, dapat, ibigay mo to kay Michelle Arceo at si Michelle Arceo ang pagkumpitin mo doon and then etong Miss Tourism World, ayun yung ibigay mo doon sa world. Kasi, ang title ng
Miss World Philippines. O, di ba? So, nakakaloka. Anyway, hindi ko maintindihan kasi dapat nandoon sa Miss Grand. Yung Miss Tourism International. Kasi di ba parang Miss Grand International, Miss Tourism International. Ang title kasi ni Michelle Arceo ay Miss Tourism World. So, dapat ito ibigay doon sa magiging bago. Tapos, etong si Michelle Arceo, ang pagkumpitin mo doon sa Malaysia. I'm correct, di ba? So, medyo complicated kasi yung posisyon ni Michelle Arceo na parang hanggang ngayon ay wala pang update kung saan nga ba lalabas si Michelle Arceo. So, ayun na lang yung hinihintay, yung kanyang pageant. So, ano na? Ito talaga si Mr. Arnold, medyo nakakaloka. Pero syempre, mahal ko yan. At natutuwa ako dahil, ayan, may bagong corona na naman sa ALB. Di ba? Bongga yan. So, laban. At ito ang sumunod na chika, married woman in Miss World Philippines 2026 na Zizu Cabon from Naga City. Anong chika mo dito, Mama Sam? Actually, hindi naman siya yung first time na sumali na married woman sa Miss World Philippines. Kasi nung nakaraan taon, meron ng married woman at may 2 anak pa ang sumali. So, ito ay yung opportunity na pwedeng makuha niya ay maging Miss Universal Woman. Kasi sa Universal Woman, pwede ang may asawa, pwede yung divorce, pwede yung may edad na. Kaya, napabilang yan dyan. Pero she's not competing for the Miss World Philippines. Kasi ang Miss World ay hindi sila tumatanggap ng married woman. So, matik na hindi siya mapapabilang sa Miss World na pwedeng maging aspirant doon. Pero pwede siya maging aspirant sa ibang pageant, like example, the global. Yung global, alam ko, pwede yung may anak. So, pwede siya. Or, pwede siya doon sa Universal Woman. Ayun. So, yan. Kaya, walang problema. So, laban and good luck kay Miss Naga. Di ba? So, walang big deal dyan. Ang akin ay hindi lang din naman yan first time sa mundo ng Miss World Philippines na may married woman. Kasi kahit nung nakaraan taon, kung natatandaan ninyo, si Miss Pasig, di ba, lumaban. At, ayun, so, naging, candidate siya dyan. So, good luck na lang at wish all the best para kay Miss Naga. Maganda naman siya, di ba? So, ibig sabihin, may ibubuga. At para sa sumunod natin, chika, Miss Universe Philippines Cebu 2026 will be appointed. So, walang pageant nang magaganap ngayon dito sa Cebu na bilang Miss Universe Philippines. So, hindi ko alam kung bakit dahil nga daw parang hindi nga nag-continue ng franchise or mga ganong-ganong chika. Pero, mag-a-appoint naman sila ng pambato nila. So, ang tanong, sinong gusto ninyong i-appoint ng Cebu para sa Miss Universe Philippines? So, nako, exciting yan. Abangan ninyo. Kasi, meron silang mga candidates na lumaban na noon sa Miss Universe Philippines na gusto natin bumalik, di ba? So, yan. So, abangan natin kung sino nga ba. At pwedeng magulat tayo sa mga magiging kandidata nila at mukhang kukuha sila ng malakas. So, yun. Isa din yan sa mga strategy game na alam mo yun na pag walang pageant, kasi kapag may pageant, mga baguhan yung magsisalihan, tapos pwedeng doon na makuha yung winner. Pero kapag appointed, oh my gosh, magulat ka. Kasi baka mamaya, dati na siyang beauty queen. Di ba? So, interesting kung sino man ang magiging appointed dito sa Cebu na bilang pambato nila sa Miss Universe Philippines. At take note, ang Cebu hindi lang nagpapadala ng isa, kundi 2, 3. Di ba? Mandaue. Di ba? Sa kanila din yan Basta marami silang pinapadala, 3. Minsan yung nananalo lahat do sa Miss Cebu, lahat yon candidate. So ngayon tingnan natin kung 3 din yung appointed nila or isa lang. Ganon. So, good luck. Anyway, I'm so excited. Pero eto, mas excited dahil kinoronahan na ang bagong Miss Iloilo. Na ilalaban nga sa Miss Universe Philippines bilang pambato ng Ilo na si Zita Espinosa.
So, anong chika mo sa kanya, Mama Sam? Well, ang chika ko, kaabang-abang dahil baka mamaya maging another Rabia Mateo to, di ba? Sa mundo ng pageantry. So, pwedeng dito sa Miss Universe Philippines na malay ninyo, makuha niya uli ang corona ng Miss Universe Philippines. Last time na nakakuha neto ay si Rabia Mateo. So, tignan natin kung ang spotlight nga ba ay tututok nga dito sa pambato ng Iloilo na si Zita bilang Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yun, abangan natin yan. Kasi, syempre, magagaling naman ang mga taga Iloilo at I love Ilongga. Oho, Ilongga Beauty Queen. Maano sila talagang mga palaban, magaganda. Lalo na yung batch noon ni Rabia. Oh my gosh, yung lahat ng reyna doon. Ang gaganda nilang lahat. Pero ngayon, magaganda pa rin naman at mukhang may laban talaga sila. At malay ninyo, ang isa dyan, di ba, ay magtagumpay sa national pageant. So, hindi natin alam. At then, lalo na tong Miss Universe Philippines nila, malay ninyo, maging Miss Charm yan, or maging Miss Iko uli, o, di ba? Kasi, di ba, Pride of Iloilo, malalakas yan mga yan, ng mga Ilongga. Talagang mga palaban sila. Kaya, go, 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 Iloilo. So, yan. So, may laban yung pambato nila. At talagang, oh my gosh, exciting. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, congratulations naman. Dahil si K1 nanalong Mr. I Am Model Search International 2026 na ginanap nga dito sa Thailand. Pero hindi siya sa Bangkok ginanap. Sa Korat. Yung Korat medyo malayo. So, 6 hours ang biyahe from Bangkok to Korat. Hindi ako interesado pumunta malayo. Pero nasubaybayan ko nga to at narinig ko nga na panalo nga kagabi. So, yon. So, I'm happy naman and congratulations dahil tagumpay ang pageant nila at tagumpay ang Pilipinas. So, another Mr. International title from the Philippines. Okay. So, yon. Happy ako. So, congratulations, di ba? So, bongga yan. Pero ito ang mas bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, manifest daw. Manifest dahil si Teresita Marquez mukhang nagpaparamdam, mukhang ginalaw ang baso. Dahil 6 days ago, nag-post siya sa kanyang social media account at meron siyang capture na manifest. So, ibig sabihin ba neto, magbabalik siya sa Miss Universe Philippines? Hindi to kumpirmado, pero sa paramdam niya, mukhang may pasabog ang Teresita Marquez. So, I'm so excited kung magbabalik siya. Gusto ko siyang ilaban ng Miss Universe. Sa totoo lang. Kasi parang feeling ko yung humbleness, tapos yung attitude, sobrang panalo. Sobrang klaro, sobrang winner, at higit sa lahat, talagang I'm so excited kung magbabalik talaga ang Teresita Marquez dito sa competition ng, syempre, Miss Universe Philippines. So, tingnan natin. Di ba? Kaabang-abang yan. Kayo ba? Gusto nyo ba magbalik si Teresita Marquez? Actually, maraming mga kandidata tayong naririnig na medyo malalakas, di ba? Na ito talaga, kumpirmado na. And then, kung si Teresita ba ang makakatapat nila, tingin ba ninyo, may ibubuga nga ba si Teresita? So, medyo mahirap to kasi kung iisipin mo, dati kang first runner-up, tapos ngayon, challenge to sa'yo kung makukuha mo ang title. Pero, hindi rin imposible kasi, di ba, ganyan yun nangyari kay di ba? Kay Michelle D sa kanyang pinsan na first runner-up, tapos the other year, ayun, titled na. At ganyan din ang nangyari sa iba pang mga candidates katulad ni Maria Atisa Manalo, second runner-up, then sumali, titled. Di ba? So, siya na kaya yung pangatlo. So, let's see, tignan natin. Oh my gosh, nakakaloka at nakakakaba, di ba? Kung iisipin mo, parang wow. Abangan natin yan. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!